Mga kababayan, balikan po muna natin sandali yung mga ginawa nila na para po sa akin ay pambabalahura at pambabasto sa Pangulo bago po nadakip or bago na aresto or bago sumuko si Kibuloy. Pakinggan po natin dito, ito po isang miyembro ng KOJC or alagad po siya ni Kibuloy. Pakinggan po natin yung mga sinabi niya dati sa Pangulo po natin, and then mamaya mapapakinggan po natin si Maharlika. Tapos meron po akong isang video na ipapakinig or ipapanood sa inyo para bigyan, siguro yun yung pinaka the best na response sa mga sinabi ng mga ito. Ito na po, pakinggan natin. Alam mo, ang turo sa amin ni Pastor, magmahalan, love your enemy, love even your neighbor as yourself, fruits of the Spirit. Pero dahil sa mga panggugurgur na ginagawa nyo sa amin dito sa Kingdom Nation, wala na po kami respeto sa inyo. Mga hinayupak kayo. O ano sabi sa Proverbs 29:2? When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn. Ayan ang nangyayari sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Anong sigaw ng mga tao ngayon? Pulboronic ka, Presidente Bongbong Marcos. Hindi namin kailangan ng durugistang presidente. Wala kang naitulong, kundi pangkamkam sa lahat ng kaban ng bayan. Yan ang gusto nyo mangyari, di ba? Kukunin nyo lahat ng kapangyarihan, ng pera ng mga tao. Dahil ano? Dahil gusto nyong maghigante, mga hinayupak kayo. Mga traidor ng bayan. Ito panawagan lang sa mga kababayan natin, mga Pilipino. Narinig po natin ang statement ng ating mahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Sukdulan na po ang ginagawa ng mga gobyernong ito. Kalaban po namin at kalaban po nating lahat itong gobyerno, mga demonyong nakaupo dito. Hindi po namin nilalahat. Pero alam niyo po kung sino ang ibig ko sabihin. Sabay-sabay po tayong sumigaw, mga kapatid. Resign Bongbong Marcos, Liza Marcos, hawa sa among nasod. Oh, Tagalog yan, hindi niya naiintindihan. Layas sa bansang ito kasi hindi ka namin kailangan. Isa kang salot ng bansang to. Tambaloslos, bago ka ma-heart attack, bumaba ka na sa posisyon mo. Riza Hontevirus, bago kumalat yung virus mo dyan sa Senado, wala ka ng kredibilidad, huwag ka na mag-ambisyon sa mataas na posisyon dahil hindi mangyayari yan. Bumaba ka na rin ngayon. Grabe, no? Yung mga term na ginamit nila dati. Old video po ito, uulitin ko, matagal na video na ito. Ito ay bago pa na aresto po si Kibuloy. Siguro mga February to. Ito yung talagang kumpiyansa sila, confident sila. Minsan pa nga sinasabi ng mga yan, victory is ours, praise the Father, ganyan. Lagi nilang ginagamit yung Bible o yung kanilang belief, no? Pero anong nangyari, di ba? So, narinig niyo naman po yung mga term na ginamit nila. At talaga naman pong pambabalahura yun para po sa akin sa Pangulo. Ang dami nilang mga binitawang salita. Actually, maraming ginawa ang mga ito. And ako nga po ay naging biktima pa ng kanilang online bullying. Siguro sa next video, pwede kong ipakita ulit sa inyo yung sinabi ng mga yan sa akin. Ano yung ginawa ng mga yan. Noong mga panahon na binibigyan ko ng reaksyon yung mga ginagawa nila kay Senator Risa at saka sa mga witness ni Senator Risa Ontiveros. Yung mga reaction ko po ay patungkol sa issue, patungkol po dun sa mga cases, no, na kinakaharap po ni Kibuloy at patungkol po dun sa mga statement nung witnesses ni Senator Risa at patungkol naman po dun sa naging reaction nila at content nila dun sa mga witnesses na yun. Ano? Hindi po ako bumanat, hindi ko sila tinira ng personal at saka po hindi ko tinira ang kanilang physical appearance. Pero yung ginawa po nila sa akin ay tinira po nila yung physical appearance ko, tinawag akong kambing yung term na naalala ko. Pero pag-usapan po natin yung sa ibang video. Ngayon, pakinggan po naman natin ito si Maharlika. Old video rin ito. And then mamaya, paparinig ko po sa inyo or papanood ko sa inyo yung pinaka the best na response sa mga sinabi nila. Ito po si Maharlika. Buwa ka na Marcos Jr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Buwa ang ina mo billion times. Lisa Araneta Marcos aka Butod, Mudlo, Putot, Pulboronic, Nicotina, lahat na. Hindi ka magwawagi. Buwa ka na mo trillion times. Kung gaano karami ang ninakaw mong pera at pagkukolekta mo sa Bureau of Customs, sa smuggling, lahat
Ganyan karami ang gusto kong mura na ibato sa'yo. Kulang pa yan. At kahit pumantay na ang paa mo, kung may chance lang ako, duduraan kita. Duduraan kita ng bonggang-bongga sa lahat ng kababuyan, pagnanakaw, paglalabis, pagbawalang iya mo sa Pilipinong isang malaking demonyong ipinanganak ka sa mundong ito na binudol nyo lahat ang Pilipino. Umasa ang Pilipino nung ako'y umattend May 7 na final dyan sa Soler. You know that? Narinig kong tumatangis ang taong bayan na lumalapit sa akin, Miss Maharlika, sana po magkatrabaho na kami pag naging presidente na si Kuting. Hanggang ngayon, nag-e-echo sa akin yan. Ayun mga kababayan, narinig niyo po, no? Ang tindi po ng mga sinabi niyang salita. Talaga pong walang pakundangan. Dire-diretso, no? Old video yan. Pero ngayon, lahat ng effort nila na in my opinion ay pambabastos, pambabalahura, at talaga namang gusto nilang pintahan ng negatibong imahe ang Pangulo at ang kanyang pamamahala, hindi po sila nagtagumpay. No? September na. July nga yung, naalala ko, July yung usap-usapan nila na magpi-people power sila. Pero walang nangyari. Ngayon, pakinggan po natin to si Kristan. Sa tingin ko, ito po yung the best na reaction o response sa mga sinabi nila. Ito na po. Napansin mo ba to? Nung lumabas yung Polvoron video, parang imbis na magalit yung tao kay BBM at sabihin na drug addict siya o gumagamit siya ng droga, mas marami pang nagalit sa pagpapalabas ng fake na video na to, o at least mukhang fake na video. Kasi imbis na magalit ka sa nakita mo sa video, mas nagagalit ka kasi nakikita ng mga taong bayan yung intensyon ng pagpapalabas ng video na to. At yun ang paninira na ginagawa ng mga Duterte kay BBM. At kahit na nagpalabas pa si Maharlika ngayon ng witness na nagsasabi na nakasama niya sina BBM magdroga, parang walang may pake. At hindi naman natin talaga alam kung totoong nagdadrug si BBM o kahit nasabihin na nga natin totoong nagdadrug siya, mas nakakagalit sa mga taong bayan ngayon yung paninira ng ginagawa ng mga Duterte. At nakikita natin dito na nawawala na ng kredibilidad ang mga Duterte. At namumulat na ang mata ng ating mga kababayan sa mga kasinungalingan na ginagawa ng mga Duterte. At parang mahirap mambintang sa isang tao na gumagamit siya ng droga pero ikaw mismo din ay gumagamit ng droga, fentanyl. Aminado ka doon. Tapos hindi lang yun. Mas malala pa. Ang isang mamamatay tao na tulad ni Duterte ay nag-aakusa sa isang tao na drug user siya. Ngayon nakikita na natin lahat ng mga katarantaduhan na ginawa ni Duterte nung panahon niya. Imbis na mabawasan ng droga nung panahon niya, lalo pang dumami. Tapos siya ngayon ay nambibintang kay Marcos na drug user daw siya. Ano ba mas malala? Ang isang presidente na mukhang pinoprotektahan ang mga drug lords, mukhang pinoprotektahan ng China, mukhang pinoprotektahan ang mga pumapatay tao, at mukhang pinoprotektahan ng mga corrupt, at sa paglalabas sila ng mga peking mga drug matrix at nag-iimbento ng mga ebidensya laban sa kanilang mga political enemies, o ang isang presidente na dating gumamit ng droga. Kaya para sa akin, ingay na lang itong narinig na sa mga Duterte ngayon. Ang ating mga kababayan ngayon ay hindi na magpapabudol ulit dito sa mga Duterte. Ayun mga kababayan, narinig niyo po, no? So, kayo na pong humusga sa hinaba-haba ng panahon at sa tindi ng effort ng kabilang kubol ng mga DDS, no? Na pabagsakin, patalsikin ng Pangulong Bongbong Marcos kung ano-anong video nilabas nila, kung sino-sino witness ang pinagsalita nila, at yung mga sabi nila magpi-people power, at kung ano-anong pambabastos ang narinig natin sa kanila, ano na pala nila? Wala, no? Hindi sila nagtagumpay. And kayo na po yung humusga. Narinig niyo po yung mga sinabi ni Maharlika, yung sinabi nung miyembro ni Kibuloy, no? At narinig niyo po yung sinabi ni Kristan. Para po sa akin, mas mamahalin ko na ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kesa naman po sa mga pro-China, sa mga araw-araw na lang tayong makakabalita na may itinumba ang polis na hindi dumaan sa proseso, no? Mas mamahalin ko pa yung ganitong uri ng pamamalakad at pamamahala na alam natin na may demokrasya, hindi ginigipit ang taong bayan at binibigyan pa ng hustisya ang mga dapat bigyan ng hustisya. Mapa-kaalyado man yan, mapa-tumulong man yan noong panahon ng eleksyon, or mapa-opposition man yan or kalaban, hindi niya po inu-impluwensyahan. At least that's for me yung po yung nakikita ko, no? Kaya mas gugustuhin ko pa po ito, at isa po ako sa talaga namang susuporta at magtatanggol kung meron man pong magbabalak na magpatalsik, no? Or magpatanggal sa Pangulo. Dahil meron po ako nabasa dito na post ng Philippine Defense Forum, ano? Ito po yung sabi nila sa Philippines Defense Forces Forum. Sabi nila dito,
We have learned that the Dutertes and Quiboloy are now calling in favors from PNP and AFP officers who benefited from their political patronage and financial assistance. Some of these officers hold ranks and positions influential enough to cause trouble and potentially destabilize the Marcos government if they choose to act on their benefactors' demands. Marcos Jr. should take swift and decisive action to address this situation before it escalates. So ang sa akin lang, kahit ilang beses na pong nanawagan yung kabilang kubol na mag-withdraw ang PNP, AFP ng suporta sa Pangulo sa gobyerno, hindi naman po nagtagumpay. Pero kung ito po ay seryoso at mangyayari, uulitin ko, isa po ako sa sasama at magtatanggol sa suporta. Wag lang pong ma-destabilize ang gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sabi ko nga, mas mamahalin ko pa ang ganitong uri ng pamamahala na organized, at talaga namang akala ko nga kaming mga kakamping yung gigipitin dito or sa Attorney Lenny, pero hindi pala, Talagang nakita ko ang Pangulong Bongbong Marcos, kahit nakalaban niya si Attorney Lenny Robredo, hindi niya ito pinapakialaman, hindi niya ito ginagawa ng kung ano-anong kaso. Unlike dun sa nangyari ng nakarang administrasyon, alam naman po natin yung nangyari kay Senator De Lima, hindi po ba? Bagkos, ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos ay hinayaan lamang si Attorney Lenny na nakalaban niya na magpatuloy sa public service via Angat Buhay, So, i-share ko lang po ng konti. Ngayon po, nakikita natin yung nangyayari, sa kampo ng mga DDS. Pero ang Pangulo, kahit pa anong salita na binitawan nila, pambabastos, never po nating narinig na gumante ng pangit na salita ang Pangulo or kahit pa anong bintang na ginawa nila, hindi po natin siya nakakitaan na gumawa ng paraan para gipitan ang kanyang makalaban. Yung pong ginagawa ng police, ng justice system ay hinahayaan lang niyang umandar, Hindi niya ito iniimpluwensyahan. Yan po ang aking paniniwala. And same goes to Attorney Lenny Robredo, Kahit po nakalaban niya si Attorney, nakalaban ng Pangulong Bongbong Marcos sa Attorney Lenny Robredo noong 2022, ito po ay hindi niya ginigipit, at hindi niya po talaga ginagantihan. Bagkos, i-share ko lamang po, malaog po nakakakilos si Attorney Lenny Robredo na maipagpatuloy ang kanyang adhikain advocacy. Siguro dahil nakita na rin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakakatulong si Attorney Lenny sa kanyang gobyerno at sa mga Pilipino. Yun naman po ang dapat kung may hidwaan po ang mga leaders, dapat unahin palagi nila ang kapakanan ng mga Pilipino. Sa ngayon, sa Attorney Lenny ay nasa Sydney, Australia, if I'm not mistaken, at doon ay pinaplano nila kung paano nila padadamihin ang food banks, at yung kanilang nutrition program para sa mga Pilipino, So ayan pa yung malaking tulong pa rin sa gobyerno ng Pangulong Marcos na nagtatrabaho at sa ating mga Pilipino, So kung ganyan sana ang ginagawa ng mga DDS at ng kanilang mga pinuno, edi tagumpay po at kaunlaran ang patutunguhan natin. Mas mabilis na tagumpay at kaunlaran. Bago ko po tapusin ang video na ito, iiwanan ko lamang po ang sinabi ni Richard Haydarian dun sa kanyang post. Ang sabi niya dyan, FYI, BBM did not betray the Dutertes. He just refused to be their puppet. He is a Marcos after all. Why should OGs bow to newbies? Tama po, mga kababayan, yung po rin yung basa ko, yung sinabi ni Richard Haydarian, na nabigo po ang mga Duterte na gawing sunod-sunuran or puppet si PBBM. Kaya po siguro ginagawa na nila yung kanilang mga desperate moves, yung mga miserabling action. Dahil nabigo nga po sila na gawing sunod-sunuran ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya ngayon, ilang beses na nilang ina-attempt yung mga rally-rally nila na sa tingin po ng publiko ay attempt para po pabagsakin ang Pangulo, pero hindi pa rin sila nagtatagumpay, mga kababayan. At sabi nga po ni Richard Haydarian, yung mga Marcoses ay naandyan na sa politika sa mahabang panahon. If I'm not mistaken, 1950s or 1960s, matagal na po. Minaliit nila si PBBM, sinabihan ng weak, ininsulto, in-underestimate, pero andun pa din, matatag, Hanggang ngayon, siya pa rin yung pinuno. So yun lamang mga kababayan, ibahagi ko lamang naman po sa inyo yung mga old videos na talaga namang confident, mayabang, at talaga namang akala mo, tagumpay na sila. Pero anong nangyari? 'Di ba? Yung hostisya pa rin po yung nanaig. Maraming salamat sa panonood. Sana po yung makapag-like kayo ng video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.